Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Eto at muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Dito po sa video ito ay magtatalumpati si dating Senador Manny Pacquiao, ang ating pong boxing hero ng Pilipinas. Si Senador Manny Pacquiao po ay tatakbo muli sa pagkasenador sa ilalim ni Administrasyon Ferdinand Marcos Jr. Ito po sa talumpating ito, makikita natin at mapapatunayan na kung gaano ba kabigat o kasustansya ang mga sasabihin niya rito sa talumpating ito. Dahil number one po nating dapat hinihingi ay ang plataforma ng bawat kandidato, plataforma para sa kinabukasan at sa ikaunlad ng ating bansa. Dati na pong senador si Manny Pacquiao, pero para sa akin ay hindi naman naging maganda ang performance ni dating senador Manny Pacquiao. Kaya heto po, panoorin po natin ang video ito. Dayo, amin na po. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kong mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kong mahal, nasaan ka na ngayon? Yung tanong niya na Pilipinas kung mahal, nasaan ka na ba ngayon? Para sa akin ay palubog po ang Pilipinas. Hindi po pasulong ang nangyayari sa Pilipinas. Para sa akin, paatras po tayo. Unang-una, sabi niya nga, napapag-iwanan na nga tayo ng ibang bansa, di ba? Dahil sa ibang bansa, yung mga agrikultura nila ron, high-tech na po. Mabilis ang output. Ang mass production, mabibilis na rin. Mabilis na rin ang mass production nila ron. Ang Pilipinas natin ngayon ay lugmok po sa kahirapan. Marami po ang nawawala ng trabaho at marami po ang naghihirap. Dahil yun na nga sa sitwasyon ngayon. Puro pamumulitika ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Puro mga panglalait at kumbaga ginagawang sangkalan ang mga kalaban para lang sila ang umangat. Hindi na po tayo nagkakaisa, lalo-lalo na nag-aaway-away na ang mga gobyerno natin. Yan po ang pwedeng maisagot ko dyan kay Manny Pacquiao. Ano ang nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Opo, may kumukontra. Pero nung nakarang administrasyon, isa rin po kayo sa mga kumontra, di ba? Yung sinasabi mo, bumabalik sa'yo. Di ba kumukontra ka rin kay dating Pangulong Duterte? Ang lakas mo pa nga kumontra, talagang grabe ang pangungontra mo. Hindi ka na lang dapat dapat sumang-ayon ka na lang dahil sa daloy ng, kumbagay, kapayapaan para sa ating bansa. Karamihan no na tinitira nyo ang gobyerno, pero talagang bangayan kayo ng bangayan. Ngayon, kinain mo, sinabi mo. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong Pilipinas. Yun nga asan ang ebidensya? Nasaan yung sinasabi mong maganda? Ang problema, wala kang ebidensya. Sana, dyan sa talumpating yan, magbigay ka ng ebidensya kung ano yung mga magagandang nagawa plataforma ng gobyerno. Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Alam niyo po, Sa bahay, pambira, pili lang ang ginaganon nyo ng bahay.
Dapat yung mga pinakamahihirap ang binigyan nyo ng mga pabahay. Nasaan na? Wala na kaming balita tungkol sa pabahay. Bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa. Yun. Ang tanging naambag mo lang na karangalan ay yung pagiging boxing mo. Pero yung kung ano yung naiambag mo sa gobyerno, wala po. Kasi puro absent ka naman nung nakaraang senador ka eh. Di ba? Ano nagawa mo nung nakaraang ikay senador pa? At ang bansang Pilipinas, nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Para saan nakilala ang Pilipinas? Sa buong Asia, hindi lang sa buong Asia, pati sa buong mundo. Matagal na kilala ang Pilipinas. Dahil nasa mapa kasi ang Pilipinas eh. Makikita ang Pilipinas sa mapa. Kaya kilala ng Pilipinas. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. Grabe. Sino nalagay sa mapa? Nailagay sa mapa. Matagal na nakalagay sa mapa yung bansa. Ano pinagsasabi mong nailagay natin sa bansa? Ibig sabihin, kayo ang gumawa para mailagay sa mapa ang bansa. Matagal na nakasulat sa mapa ang bansa. Ang sinasabi mo siguro, yung nanalo ka, sumikat ang bansa. Nung nanalo ka, bilang boxer, sumikat ang Pilipinas sa boxing, sports. Hindi yung sisikat ang Pilipinas dahil sa ekonomiya at malakas ang power na hindi naman sumikat ang Pilipinas dahil malakas ang kumbaga army natin. Hindi siya ganoon. Hindi tayo sumikat sa buong mundo. Sa sports lang tayo sumikat. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino. Matagal na yan. Dapat mga senador ko pa nangyari na yan. Bakit tuwing mag-election, lang ganyan lagi ang sinasabi nyo? Bakit laging ganyan ang sinasabi tuwing eleksyon? Dapat ginawa nyo na yan noon pa. Tapos ngayon babalik kayo sa Pilipinas, babalik kayo dito sa pagkasenador, ganyan pa rin sinasabi nyo. Bawat pamilya. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Ayan na naman. Ang pinangsasangkalan nyo na naman, may hirap. Kung mag-election, puro may hirap na binabanggit nyo. Wala ka ba plataforma? Dapat may plataforma ka para naman sumulong ang ekonomiya natin. Sumulong ang buhay ng Pilipino. Wala ka platform para malaman ng Pilipino kung ano yung goal natin. Pagka naging senador ka, iyan yung aasahan namin sa'yo. Hindi noon pa yan, ganyan na sinasabi mo eh. Kahit nung senador ka pa, tumatakbo ka pa nung noon pang senador, ay ganyan na sinasabi mo. Ako man po nakaranas ng paggutom. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya na Kaya nga, ang hirap sa inyo. Gasgas na tayo dyan. Lagi na lang yan na sinasabi. Alam na namin yan. Matagal na naming alam yan. Kaya nga hindi na namin nakakalimutan. Hindi namin nakakalimutan yan. tulog po ako sa kalye. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan. Lumang tugtugin na po ang pinagsasabi ni Senador Manny Pacquiao. Dapat kung ano yung plano mo sa bansa natin, dapat yun ang sinasabi mo. Hindi mo dapat kinekwentuhan kung ano yung pinanggalingan mo. Dati ka nang mahirap. Noon pa yan, alam naman namin na dati ka nang mahirap eh. Na ngayon, tumatakbo ka. Yan pa rin ang sasabihin mo. Nabuhay pa, saksi sila na ako, natutulog sa kalye.
Ang sapin ko, karton lang. Naranasan ko po yun. Kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naging Naku, yari tayo dyan. Lagi na lang ganyan ang pinagsasabi. Pero dapat may plataforma ka kung ano yung plano mo talaga. Unang-una, mahirap, maraming mahirap ang mas lalong naghihirap. Alam na namin yan. Alam na rin na ang Pilipinas ay kaunti na lang ang marami na ang nawawalan ng trabaho. Alam na rin namin yan. Dapat, ibang traffic naman ang sinasabi mo. Kung bagay, bagong henerasyon na tayo ngayon. Ano na ba ang mangyayari kung ikaw ay tatakbong Senado? Kung ikaw ay maging senador, ano ang magiging balak mo o magiging plan mo? hirap. Naranasan po namin na hindi makakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. At yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Hindi na namin makakalimutan talaga yan. Kung ikaw hindi ka nakakalimutan, hindi mo nakalimutan, kami rin, hindi rin namin makakalimutan. Ilang beses talaga sinasabi. Pa ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita ako mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. Alauna-30 ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya, asawa ng Panginoon, gobernador. Ayun. Nagkaroon po tayo. Talagang dynasty po. Political dynasty pong nangyari. Yung kapatid niya, gobernador na. At heto naman siya, tatakbong senador. Ilang pakyaw na rin po bang nasa politiko? Madadagdagan po ng pakyaw kung sakaling manalo po si Manny Pacquiao. Parang yung Tulfo rin. Dadagdagan na ng Tulfo. Madadagdagan pa ng dalawa dahil may kumakandidatong dalawang pagkasenador. Yung isa nga lang, independent. Kaya sa slate ni PBBM, si, si Erwin Tulfo, tumatakbo po siya. Po siya ng Sarangani, 5 years old pa lang po yun. At umiiyak na alauna-30 ng hapon, walang almusal, walang pananghalian. Humihingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Sagwa naman ng pakinggan. Ang kwento lumang plaka na. Panahon pa ng mga ng ibang politiko. Ganyan na rin na sinasabi. Paulit-ulit na lang. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami T, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi makahanap din ng pagkain. Yung moment na yan, na hindi Wala tayo. Ito yung tipong yung estilo ng mga politiko na kapag sila ay nangangandidato, nagkakwento-kwento pa sila ng sariling buhay nila na alam naman nating gasgas na sa mga binubulalas ng mga politiko. Kung hindi nagkakwento paninira sa ibang politiko ang ginagawa. Ngayon, wala sa plano at walang kaplano-plano ang pinagsasabi ni Senador Manny Pacquiao. At saka diyan tayo na lidin lang Kunyari, kukwentuhan tayo ng magaganda, sisiraan yung kalaban, paninirang puri. Hindi natin alam, nalilin lang na tayo. Ay, tapos ganito, may engganyo tayo kapag pinangkinggan natin siya. Ay, eto iboboto ko, galing sa mahirap. At syempre, may mga iba nagsasabi, eto ang iboboto ko, magaling na artista. Na sumakay lang sa kabayo ay hero na. Ganun ang ng Pilipino ngayon. Sana magising na tayo sa mga ganitong estilo ng mga politiko na tumatakbo. Piliin naman natin kung ano yung dapat nating piliin. Kilatisin natin kung ano yung mga background. Pero para sa akin, mas maganda na rin yung abogado ang tumatakbo. Mas malawak ang nalalaman tungkol sa mga batas. Kasi karamihan sa mga batas natin, niloloko na lang at sinasalaulan ng mga politiko
Palibhasa, hindi alam ang tunay na batas. Hindi naman yung mga ibang congressman, hindi naman mga taga-abogado. Pero sinasalaula at hindi na nila sinusunod yung batas. Kasi kulang sila sa kaalaman sa batas. Pero magtataka ka, may mga sariling abogado rin yung mga yan. Talagang malalakas din ang loob. Makalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko, gusto ko silang tulungan, gusto kong paulanin ang bansa natin. Yun, di ba? Tinutusok daw ang kanyang puso. Talagang lumalabas na ang pagkadrama. Sa bagay, naging artista naman to si dati Senador Manny Pacquiao. Kaya tinan mo yung mga estilo niya dyan. Tinutusok daw ang puso niya, talagang ma-emotional pa. Dahil naging artista po siya, bukod sa naging boxer, naging singer pa. Dami. At ayaw na ayaw ko yung Yun, ayaw ko na palakpakan. maiiwanan sila. Ang hirap. Konting kwento lang na talagang may emotion eh. Nadadala na sa emotion yung mga tao. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain, sa lupain, sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari niyan. Oo, syempre. Kailangan mo, hindi mo naman madadala sa hukay yan. Yung mga bahay mo at pera mo. Pero, ang pinaka-importante, hindi mo mamana sa iba at hindi mo kadugo ang pera at bahay mo. Dahil mamanahin yan ng mga anak mo at kamag-anak mo. Asawa mo, anak mo, pwede, mga kapatid, mamanahin naman yan. Pero yung sinasabi mo, in general, parang sinasabi mo, mapupunta lang sa iba na hindi mo kaano-ano. Parang ganyan ang sinasabi mo eh. Hindi ka naman manghihinayang eh. Hindi naman nakakapanghinayang yung bagay na yan. Unang-una, mapapasakamay naman ng mga anak mo yan eh. Mapapasamay ng mga asawa mo yan. Ay, mga asawa. Mapapasakamay ng asawa mo yan. Parang sinasabi mo dyan, kumbagay, nakakapanghinayang na mababaliwala ang pinaghirapan mo. Hindi mababaliwala. Dahil hindi, sabi mo nga eh, hindi makukuha, hindi isasama sa hukay. Hindi ka manghihinayang. Yun na nga, mga anak at asawa mo ang makakapagmana. Parang sinasabi mo eh, Yan po ang reality, yan po ang reality. Na pag tayo nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari na hindi na tayo nagmamay-ari niyan. oo, di ba? Pero parang sinasabi mo eh, hindi na tayo magmamay-ari niyan. Dahil ang magmamay-ari niyan, hindi mo kaano-ano. Parang ganun ang But as much as pinagsasabi mo. possible, makaiwan tayo ng legacy. Legacy yan na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikay. Kita mo? Sinasabi mo yan dahil talagang ano ka lang ni PBBM. Nasa slate ka ni PBBM. Pero nung panahon ni Duterte, panay ang banat mo. Grabe ang talagang paninira mo sa ginagawa mong paninira sa dating administrasyon. Na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad ng mga karatig bansa natin na dati sa atin nagtatrabaho. Yan, mabuti alam mo. Kaya lang parang walang nangyaring ganun sa atin dati nagtatrabaho. Panahon ni Marcos tayo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun nga lang, kukunti lang ang nagtatrabaho nung sa ating bansa. Dahil dito mas maraming trabaho. Pero marami rin tayong nangailangan ng mga tao na magtrabaho. Pero yung dati sila ang nagtatrabaho sa atin, parang malabo naman talaga yun. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Bayan. Matagal. Kasi matagal na yan sinasabi mo. Paikot-ikot lang. Matagal na yan. Noon pa panahon ni Ferdinand Marcos. Matagal na tayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Meron doon dumadayo.
Gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante Yan. Mabuti alam mo. sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala. Kaso, ang naaalala namin sa'yo, pala absent ka sa Senado. Hindi namin alam kung ano ang ginawa mo sa Senado. Kung maganda, wala ka namang ipinasang batas sa Senado. Puro absent. Ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao. Magandang hapon sa ating lahat. Kaya po, talagang hindi natin makuha kung ano ang gustong mangyari ni Senador. Magiging senador na si Manny Pacquiao. Hindi natin nahanap sa kanya at hindi natin napakinggan kung ano yung plataforma niya. Puro mga history at mga dati niyang buhay ang kinuwento niya. Dapat sinasabi niya kung ano yung magiging plano niya sa pagtakbo niya. Ngayon, hanggang dito na lamang po. At napakinggan po natin ang talumpati na nagbabalik senador na si Manny Pacquiao. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload. Maraming salamat.